Halos 3 milyong Pilipino ang walang trabaho ayon sa pinakahuling labor force survey ng Philippine Statistics Authority. Ito na ang itinutuloy na pinakamataas na bilang na walang trabaho mula noong June 2022. Saksi si Darlene Kai. Mabigat ang pasanin ngayon ng dating OFW na si Maria. Hirap siyang humanap ng trabaho rito sa Maynila. Namatay pa ang asawa niya noong nakaraang taon. Ngayon, mag-isa niyang itinataguyod ang 3 anak. Mahirap, lalo na sa akin kasi syempre walang income. Ang mahal ng pamasahe, di ba? Tapos from Quezon Province pa ako. So kailangan mo talaga ng budget. Bumiyahe siya pa Quezon City para lumahok sa job fair ng DMW Department of Migrant Workers. Dito namin nakilala si Rowena. 6 na buwan na raw siyang walang trabaho. Sa experience ko po is sobrang hirap kasi sobrang daming tao rin po na kagaya ko na naghahanap ng trabaho kaya sobrang hirap po. Parang kumbaga po is paunahan po na maghanap ng trabaho. Kabilang sila sa halos 3 milyong Pilipinong walang trabaho base sa pinakahuling labor force survey ng PSA o Philippine Statistics Authority. Halos 800,000 ang nadagdag kung ikukumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. Ito na raw ang pinakamataas na bilang ng mga walang trabaho mula June 2022, panahon ng pandemya. Maraming dahilan pero isa dyan may mga nawalan din daw ng trabaho matapos pumutok ang flood control scandal. Inaasahan na raw ng Philippine Statistics Authority na madaragdagan pa ang bilang ng mga walang trabaho sa mga susunod na buwan. Bahagi pa rin daw yan ng epekto ng nagpapatuloy na gulo sa gitnang silangan. At base na rin daw yan sa mga naging epekto ng mga nakaraang pandaigdigang krisis sa bilang ng mga nawalan ng trabaho. When oil spikes, the prices of oil spikes, yung mga businesses natin, some of them hindi na nag-hire or hindi na rin sila, or some of them nagle-lay off, so it might affect our labor market, yung spike ng prices of oil. So both, kasi yung mga na-repatriate din, babalik sila dito, so they will become part of the labor force. Ayon sa isang ekonomista, kawing-kawing ang epekto nito. Dahil nga bumagal ang economy, yung ating ng pagbagal, yung ating GDP growth rate na 4.4%, parang may pandemya. Kaya maasahan din natin na ang mga labor statistics natin, yung employment, yung unemployment, underemployment, magiging malala. Ngayon, hindi pa lumalabas yung datos na ipapakita yung epekto ng Middle East war, mas malala pa yon. So ngayon, malala na ito. Sa isang pahayag, sinabi ni Department of Economy, Planning and Development Secretary Arsenio Balisacan na patuloy daw ang gobyerno sa pagresponde at pagsuporta sa mga apektadong manggagawa. Para sa GMA Integrated News, ako si Darlene Kai, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.